isang kahariang nagngangalang Berbanya ay pinamumunuan ito ni Haring Fernando at ni Reyna Valeriana. At may tatlo silang anak na sina Don Pedro, ang panganay, Don Diego, pangalawa, at si Don Juan, ang bunso. Mayari sa'yo, aking mahal. May masamang panaginip ako na may dalawang tao na binugbog ang ating bunsong anak. Dumating ang isang medikong kaham. Tanging lunas lamang sa kanya ay ang awit ng ibong Adarna na matatagpuan sa bundok ng Tabor at nakadapo sa puno ng Piedras Platas. Nagutos ang hari na hanapin ang ibong Adarna. Don Pedro, anak, hanapin mo ang ibong Adarna. Masusunod, ama. Nagsimula na maglakbay si Don Pedro. 3 buwan ang ginawa niyang paglalakbay bago natagpuan ang bundok Tabor. Dahil sa pagod ay namatay ang kabayo ni Don Pedro kaya naglakad na lang siya. Hindi naglaon ay natagpuan din ni Don Pedro ang Piedras Platas. Namangha ang prinsipe sapagkat kumikinang ito. Ang ganda na naman ito. Hindi na niya namalayan ang pagdadating ng ibong Adarna. Dumapo ang ibong Adarna sa sanga. 7 beses umawit ang ibong Adarna at 7 beses din nagpapalit-palit ng kulay ng balahibo. Nakasanayan ng ibong Adarna na dumudumi bago matulog. Ang ipot ng ibong Adarna ay pumatak sa natutulog na si Don Pedro kaya siya ay nagiging bato. Hindi na nakabalik si Don Pedro sa kaharian ng Berbanya. Ikalawang naglakbay si Don Diego. 5 buwan ang naging paglalakbay niya bago siya nakarating sa bundok. Nakarating si Don Diego sa puno ng Piedras Platas at namangha rin siya. Ang ganda ng punong ito. Nagtaka rin siya kung bakit walang ibon ang dumapo sa puno. Pahinga si Don Diego sa isang batong naroroon hanggang sa dumating ang ibong Adarna. Nasaksihan niya ang 7 beses na pag-awit at pagpapalit ng kulay ng balahibo ng ibon, ngunit dahil sa lamyos ng tinig ng ibon ay inantok siya at nakatulog. Napatakan siya ng ikot at siya ay naging bato. 3 taon ang lumipas at hindi pa rin nakabalik ang 2 kapatid ni Don Juan. Nang dahil sa inip ni Don Juan, siya ang nagplano na hanapin ang ibong Adarna. Nagpaalam siya sa kanyang ama. Ako na po ang hahanap sa ibong Adarna para magkagaling ka na. Anak, hindi ka pwedeng maglakbay na ikaw lamang. Nagpumilit si Don Juan sa kanyang ama na hanapin ang magkapatid at ang ibong Adarna at humingi ng basbas sa hari at reyna. Bago umalis ay nanalangin muna si Don Juan sa mahal na Birheng Maria. Nagsimula ng maglakbay si Don Juan. Hindi siya nagdala ng kabayo sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakbay si Don Juan ay may nakasalubong siyang isang matandang ermitanyo. Binigyan niya ng tinapay ang ermitanyo. Nalaman ng ermitanyo ang pakay ni Don Juan kaya't sinabihan niya ito sa kanyang gagawin. Ay, huwag kang titingin sa itaas. Bagkus ay tumingin ka sa ibaba at may makikita kang isang kubo. Sunod ni Don Juan ang payo ng matandang leproso. Dumungaw ang ermitanyo at pinapasok si Don Juan sa loob. Laking gulat niya nang makita niya ang tinapay na nasa hapag ng ermitanyo na ibinigay niya sa matandang leproso. Inuhan siya sa ermitanyo kung papaano mahuli ang ibong Adarna. Kapag umawit na ang ibong Adarna, hiwaan mo ang iyong palad at bigaan ng dayag. 7 beses sa awit ang ibong Adarna at 7 beses din itong nagpapalit-palit ng kulay ng balahibo at nang makatulog na ang ibong Adarna, talian mo ito ng gintong sintas. Kapag umipot ang ibong Adarna, ay dapat itong iwasan upang hindi ka maging bato. Sunod ni Don Juan ang payo ng ermitanyo. Huli ni Don Juan ang ibong Adarna at dinala niya ito sa ermitanyo at ikinulong sa hawla. Don Juan, kumuha ka ng tubig at ibuhos ito sa 2 bato na nasa ilalim ng puno.
Sinunod ni Don Juan ang payo ng ermitanyo at nabuhay muli ang dalawa niyang kapatid at agad siyang niyakap. Pumunta sila sa kubo at pinayuhan sila ng ermitanyo. Naway walang magtaksil sa inyong tatlo. Pauwi na ang tatlong magkakapatid patungo sa kaharian ng Berbanya, ngunit nakaisip na naman si Don Pedro ng masamang plano at agad niyang sinabi kay Don Diego. Kapatid, bugbugin natin si Don Juan upang mapasatin ng ibong Adarna. Binugbog nila si Don Juan at iniwang sugatan. Dinala nila ang ibong Adarna pauwi. Nakauwi na si Don Pedro at Don Diego sa Berbanya. Mga anak, nasan si Don Juan? Bakit hindi niyo siya kasama? Hindi po namin alam kung nasaan siya. Hindi umawit ang ibong Adarna dahil wala ang tunay na nakahuli sa kanya. Halos mamatay na si Don Juan dahil sa kanyang mga sugat at wala siyang mainom na tubig. Nakita siya ng ermitanyo at agad siyang pinagaling. Namangha na naman si Don Juan sa ginawa ng ermitanyo. Utusan siya na magpadaling umuwi at iligtas ang kanyang ama. Umuwi ka na sa inyong kaharian at iligtas mo ang iyong ama. Sa pagdating niya sa Berbanya, ngiti at tuwa ang nadarama ng kanyang mga magulang. Ang ibon ay namayaspag na sa hawla at nagsimulang umawi. Ang papalit-palit ng kulay ang ibong Adarna ng 7 beses at isinalaysay ang pinagdaanang hirap ni Don Juan at ang pagtaksil ng dalawang kapatid. Gumaling at bumalik ang lakas ni Haring Fernando. Itinipon ng hari ang lahat ng mga kawal sa kaharian upang patulan ng parusa si Don Pedro at Don Diego. Nahabag si Don Juan sa mga kapatid kaya agad na lumuhod sa harap ng ama at inihingi niya ng kapatawaran ang mga kapatid. Ama, nakiusap ako sa iyo. Patawarin niyo po ang aking mga kapatid. Lumambot ang puso ng hari dahil sa kababaang loob ng kanyang bunso. Pinatawad niya ang dalawang prinsipe sa pangakong hindi na mauulit ang kataksilang iyon, sapagkat sa susunod ay kamatayan na ang magiging kapalit. Papatawarin ko sila anak, Don Pedro at Don Diego. Huwag niyo na iyong uulitin ang ginawa niyo pagtaksil. Dahil sa susunod ay kamatayan na ang iyong pagiging parusa. Opo, Ama. Maraming salamat, kapatid Don Juan. Iyakap ni Don Juan ang dalawang kapatid. Nagbalik ang kasiyahan sa buong palasyo dahil sa tuluyang paggaling ng hari. Ang wakas.